Good morning guys. Meron tayong tanggap na American Home. Ang mod na spin dryer. Ayaw mundar. Punta tayo sa likod. Nabaklas ko na yan kasi nanigas eh. Sira ang motor. Kaya pala ayaw mundar. Ito yung nakasukbit doon. Sa pamamagitan ng tornilyong ito. Practice ko rin yung ibalik yung para walang tornilyong magkapalit-palit. Yung brake para may itong pagka binatawan mo. Baklas na yung caps ay naputol na pala. Yun lang na mayari. Siguro baka kapasitor lang. Kaya pero ikanabit naman. Ito lang naman ang wire niyan. 3 galing sa motor. Yung isa papuntang itong isa may diagram naman yan kapag bago pag nawala na hindi na naman to kailangan sundin yung wiring nitong kulay na to kasi susundin mo na yung bagong orientation ng wiring. So halimbawa ito yung isa direktang papunta sa source. Ito sa plug, ayan o. Ito naman isa pupunta doon sa body switch doon sa may taas. At itong dalawang natitira sa paa ng motor, yung isa papuntang timer. Ito umakyat, ito timer. Ito namang isa talagang sa kapasitor lang, walang kasama. Ganyan lang, hindi pwedeng magkamali ang niyan, masusunog tong motor mo. Tanggalin ko na yung mga tape nito para mapakita ko kung paano naging sira yan. Ito yung 3 paa ng motor. Dito tayo sa 2 paa. Ayun, mayroon pang tong 2 to. Sa kabila, ito wala yung kabila. So ibig sabihin, yung papuntang timer, wala siyang buhay, yung ulagot yung kanyang winding. Wala. Yun ang sa 3 pa lang, kahit di mo binabaklas, makikita mo kung may diferensya ang motor mo. Kaya pala ugong lang yan. Yung isang paa mapuntang timer ay lagot na. Natin itong isang bagong motor. Sukbit natin sa 2 ha. Yun, meron. Lipat natin sa kabila ay meron din. So kahit pagbalik-balik tarin mo siya dyan, meron. So meaning ito talaga sira. Palitan natin yan. Ngayon yung wiring na yan, yung kulay-kulay na yan, hindi na yan masusunod. Ito na ang kulay na masusunod, yung bago, kung ano nakasaad dyan. So ito ang interpretation yan, yung blue direct yan sa isang line ng power source. Itong green na sa gitna, kapasitor lang yan, wala siyang ibang kakonect. Ito namang gray, ito yung aakyat papuntang timer, kasama yung isang paa ng kapasitor. So isang paa ng kapasitor, isa lang papuntang green. Ang isang paa ng kapasitor ay papunta sa gray dito, at connected yung papunta ng timer, which is ito ay violet. Yan ang i-connect mo dyan. Ito yung attachment. Ito yung nag-hold itong yung shafting yun. Ililipat yan sa bago.
huwag kalimutan tong ibalik kapag ng motor. Yung iba hindi na binabalik, mababasa agad ang motor. Ito kasi hindi mabibili basta-basta ito rin ang ikakabit mo sa bago. Yung tanggal na, ilipat mo yung ground sa bago. Tanggal na si luma. Yan. Ayan na si bago. So ito na yung bagong motor. Ayon dito, itong blue ay sa source. So ito yung common. Punta to sa saksakan dito. Itong green ay papunta sa capacitor. Ayan. Ito. Papunta dito. Yan, wala siyang kasama. Capacitor to green. Tapos itong last, ito ay isang paa ng capacitor at saka papunta ng timer. So tatlo sila. Hindi pwedeng magkabaliktad kasi susunog yung coil mo. Kailangan alam mo yung source, tsaka yung capacitor at tsaka yung capacitor to timer. So ayusin ko lang ang pagkakaano niyan, splice. So recap tayo. Itong isang line ng motor, direkta papunta sa saksakan. Ito namang green, punta ng capacitor. Walang ibang connected kung hindi capacitor. Itong isa naman, paa ng capacitor, punta ng gray na paa ng motor. At yung isang violet, papakyat sa timer. Pero hindi naman nangangahulugan na magbabase tayo sa kulay. Magbabase tayo sa orientation ng motor. Ngayon, itong isang fuse line, direktang pupunta sa timer. Ngayon, pwede natin isaksak saglit yan bago natin i-assemble. So, pinihit ko na yung timer. Yan, may tagitik na. Saksak natin saglit kung umikot yan bago natin i-assemble. Ayun, kita yung motor umiikot. So isi-seld na natin yung connection. Tape natin ng mabuti. Ang mahirap naman lang dyan yung bagdugtong ng yung bucket tsaka yung motor sikip kasi yan. Pero pag ito naman mga tornilyo lang yan, ito tatanggalin mo yan kasi hindi naman pwedeng magpalit ang motor lang, hindi ito mo tatanggalin yan. Yan lang naman ang critical dyan, tsaka yung palit. The rest, tatlong wire lang yan. So after 100 hours na ipagdugtong na ulit natin yung bucket at tsaka yung motor. Testing na natin. Timer. Ayun, success. Isa na namang matagumpay na araw. Salamat muli. Si Rapsam ito. Sana may nakuha kayong point to point na tutorial, hindi yung pati pagkas-pagkas lahat ikapakita. Ano yan, papahaba lang ng video yan, pero yung essential part hindi na ipapakita. Salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Please consider subscribe.